Diyan sa panukala nyo, meron bang power ang Kongreso to revoke itong order ng Presidente? May ganun bang provision? Well, at any point in time, pwedeng bawiin naman ng Kongreso. Kahit hindi po natin ilagay dyan, because that's an inherent power that's being delegated. Okay. So, malinaw naman po sa batas, any delegated power, once validly done, can also be undelegated by the one who delegated it. So, pwede po natin yan bawiin anytime. Pero ang specific provision at limitations po natin is, hindi po siya pwedeng lumagpas ng 6 na buwan. Or kapag bumaba na po, kung ang naging basis po ay dahil umaabot po ng $80 ang bariles kada ng crudo, ay kapag yan naman po ay nawala, ay dapat po mawala na rin po yung pag-suspend ng excise tax. Kasi ang laki ng nakukuha po natin dyan na pondo sa excise tax. Opo. Ano ba talaga ang figure na na-present po nila? Kasi may kalituhan daw, parang sinasama daw yata yung excise tax sa sin products. Hindi po. Pero tama kayo. Nagkakalituan. Depende sa nagiging report. Pero sa final report po kahapon is 171 billion ang nakolekta sa nakaraang taon. Okay. So ibig sabihin, umaabot ng malaki siya, Ted. No? So more than I think, kung tama ako, parang almost 14 billion per month ang ating nakukolekta. So hindi siya biro na pondo, pero parati natin sinasabi, sa totoo lang, pag sumobrang sirit ng pagtaas din po ng presyo ng gasolina, para din po yung commodity sa tindahan, wala na pong bibili. So kung wala pong bibili, wala na rin po kayong makukolekta ng excise tax. So we are going to be hit with two things. Because ang mga tao hindi na makaka-afford para bumili ng gasolina, maraming mga negosyo nila, whether ikaw ay magsasaka na may tractor, mangingisda na may pump boat, o kung ikaw man ay nagbiyahe, kung ikaw man ay nasa logistics, maraming magsasarahan din po. So, you're going to have a contraction ng ating economy, which is worse. So, sakripisyo na lang po muna tayo sa ilang buwan na lilit ng ating revenue, pero at least buhay po yung kabayo. Buhay po yung pasyente. Hindi na ho gagalawin ng VAT sa petrolyo? Hindi po. Masyado na pong mabigat pag ginawa po natin yon, dahil ang VAT po is sa pinaka-primary source po ng ating tax revenue. Hindi na talaga kakayanin kung pati yun po ay kukunin. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.